The Pod Network Entertainment. Unsexy ba is, yan pinaka-unsexy ba yung tax? Kasi alam mo yung babayad ka ng tax, tapos again, ito nga ay middle class, magre-reklamo ka lang pag naapektuhan ka na. Diba? Ang lubak-lubak. Alam mo yung sa Commonwealth, pare, meron dong area na iiwasan mo lagi, tapos parang one year mo nang iniiwasan nyo, walang nangyayari. Anong nangyayari ngayon? Kahit sa mga subdivision, pare, pansinin nyo, nagtambak yung mga garbage bag. Delayed garbage disposal. At tinawagan ko, kayo po ba yung sa parks? Ganyan. Pwede pong kolektahin nyo yung trim, yung mga twigs dito, yung mga tree branches. Ay, hindi po, sa disposal po yan. May email ka sa sa disposal po, opo, barangay po ang may dyan. Barangay po ang responsible dyan. Tawag ako sa barangay. Sige po, paki-email po yung parks. Parang umiikot-ikot lang alam mo yun? Parks. Yun yung nakaka-frustrate di ba? Welcome to the podcast, Intellectual Wall. Matakot na lahat ng mga garapal. DPWH daw, flood control. Ang kailangan natin ngayon ay high blood control. Lahat tayo ay nakukunsame habang napupuno ng baha hanggang sa kisame. What's up? Hindi to Linya Linya Show. Ito ay Intellectual Wall with Victor Anastasio. Ako ay komedyante from Comedy Manila. Ito ang podcast ko, Behind the Screens. At ngayon, lumalawas na ang kanilang mga scenes. Saan pa ba mas malala ang komedya? Mas malapit pa sa comedy ko, DPWH, Senado at Kongreso. Pagpasok ko kasi kanina, si Jasper, yung isang podcast manager dito, nagra-rap-rap. So nahawa ako, sabi ko, sige gagawin ko yung episode ko tungkol sa rap. Pero pag-usapan natin ngayon ang bihira ako mag-current events. Pero parang masyadong malaki to para isnab Alam mo yun? Tsaka isa siyang comedy goldmine. Kasi alam niyo yung meme ni Spider-Man, 3 silang gano'n nagtuturuan. Parang ganyan ang ating gobyerno. Kaya tayo hindi umaahon mula sa kahirapan. Di ba? Tsaka napag-usapan din namin after open mic si Red at si Andren. Parang, alam mo, angas-angas ng mga battle rapper, no? Pero parang, yung joke ko dyan parang para silang Dr. Seuss. Dr. Seuss lang, Hindi. Sino ba talaga ang gusto kong kalaban? Mga gobyerno ba, mga kawatan, o mga nagra-rap dyan? Lahat na lang aking inaaway. Anyway. Yun, no? Meron pa akong naisip kanina ng mga lines Mga lines, pare. Mga bars. Manood ka sa Senado ng kanilang investigasyon. Hindi ko po talaga alam. Hindi ko po talaga alam. Puta! Ang daming tiyan ng kumakalam. Parang ganun yung mga rapper, Parang Dr. Seuss. Dr. Seuss na, maangas. Tsaka nag-a-appropriate ng black culture. Joke lang, ba't ko ba sila inaaway? Alam nyo kung bakit? Kasi lahat tayo nang gagalaiti. Nagbabayad tayo ng tax. Sila naka-Ferrari. Kung ano-anong lengguwahe ng kanilang mga relos. Richard Mille, Patek Philippe. Ano yun? Galing kay Santa Claus. Pero meron akong pinost sa Instagram Reels. Totoo to May study kasi yung Taiwan dati. Yung efficiency ng corruption nila, yung corruption sa kanila. Pag kumuha ka ng kickback o kaibigan mo yung may-ari ng contract ng construction company, madaya yun, di ba? Corruption yun. Kumuha ka ng onting kickback, nag-overprice ka. Corruption yun. Pero sa first world corruption, magagawa yung tulay. Alam mo yun? May public services. Yung mga ghost project, talagang anak ng putik. Wala man lang tinayo ni isang pader. Wala bang nakita ang mga nasa poder? Makikita mo sila sa news, kunwari naluluha. Pero lahat sila magkakasalamuha.
Sino niloloko nila? Tayo. Kasi pagod na tayo mag-rally sa kanto. Sino nga asahan mong makipaghimagsikan? Ako? Hindi. Ako ay nandyan, nakahiga sa kama at nag-i-Instagram. Puro na lang tayo keyboard warrior. Alam niyo ba kung bakit ang pangalan ko'y Victor? Kasi ako ay pinanganak nung EDSA. Computin nyo na lang, malapit na akong mag-40. Sabi na nanay ko, sa wakas nanalo tayo. Ang diktador pinaalis sa pwesto. Pero 40 years pagkatapos ang presidente, sino? Anak ni Apo. Galing, no? Tinan mo, pinoprove lang namin ni Red na dapat gagawa din kami ng episode na ganito, no? Yung sabi naman ni Andre, hindi ko alam kung saan galing to pero parang yung flip top daw para lang dad jokes. Parang wordplay. Hindi ko alam ba't kasi nga ako ay nagagalit. Hindi ko alam ko ba, 'di ba? Parang gaguhan kasi, gaguhan. Alam mo yun, hindi na siya corruption lang eh. Sabi nila talagang impunity. May nakabasa ako, hindi ako nakaisip nito sa Facebook. Tsaka may mga comments sa TikTok, Instagram, Facebook na kasi sinabi ko, ang kailangan natin quality assured corruption. Alam mo yun, yung project lang napapasa sa Shopee Mall, yung hindi man lang scam, hindi tayo ma-scam, alam mo yun, parang alam mo yun, siyang gumawa ng project na to, kaibigan niya, contributor sa campaign, whatever, pero hindi binabaha yung lugar. Alam mo yun, hindi mo lang ganun eh. Talagang wala ng class. Naalala nyo yun sa Batman, I think, The Dark Knight yun. Yung opening scene napaka-iconic, may mga school bus, tapos dun sila sa bangko, tapos sabi ng isang bank officer, kung tama yung alala ko, parang criminals used to stand for something, alam mo yun, may class. May class at least eh. Ngayon, yung impunity talaga, sabi nga sa Facebook, hindi galing sa akin to. Yung una, yung Janet Napoles na, yun, nakulong, I think, or maukulong. 9 billion. Tapos ang next, sabi sa Facebook to, under Duterte, yung Farmally, 250,000 capitalization ng company or something like that. Basta maliit. Capitalization, meaning yun ang assets ng business nila. Pero billion-billion yung mga kontrata nila. So, 11 billion naman ang nawala doon, sabi nila. Tapos ngayon, magkano na? 20, 30 billion. Palaki ng palaki. Tsaka parang walang hiya na talaga eh. Alam mo yun? Ang daming ang nagsasabi na nito. Diba? Ang take ko naman sa mga current events, parang ayoko kasi maging reactive lang na tao na parang, may nangyari, podcast tayo tungkol dito. Pero ito nga, masyado nang malaki. Tapos, yun yung nakikita kong take, stop corruption, itumba lahat. Pero yun lang yung take na gusto ko eh. And I think maraming naka-resonate na sa buong mundo naman may corruption eh. Pero wag lang yung impunity. Walang hiyaan yung gaguhan. Alam mo yun? Yung parang hindi mo bubura lahat yan kahit maging presidente. Sabihin natin yung mga ngayon, si Magalong, si Vico Soto. Sobrang systemic, di ba? So parang una muna, alam mo yun, gawin niyo muna na matino yung project. Parang nakita mo yung mga Instagram, yung mga flood control na mga Singapore. Talagang parang may 5-story, 6-story structure sa ilalim ng lupa di ba? Yung mga Netherlands, lalo na kasi Netherlands katabi ng dagat yun eh. 'Di ba? Yung mga ganun, tapos dito makikita mo, pader na nga lang, pare, dinaya pa. Alam mo yun? Tapos ang naiisip ko lang na joke ngayon, yung may ginawa ako sa corporate na gagawin kong podcast din yan, podcast topic, yung corporate gigs, kung kumusta ba yun, etc. Pero parang nandun ako sa isang corporate event. Tapos sabi ko, wow, kinuha nyo yung isang singer na to. Tapos si Victor Anastasio, baka nagtataka kayo, grabe naman yung star power dito. Milyon ang binayad. Sinong nagbayad dito? DPWH. Parang na siya no? Naging ng punchline. Tapos marami pa yan. Hindi ako nag-isip pa yung
Kaya alam mo yung nagalit ka pa yung di nagulat. Parang ganun tayo no? Kasi alam mo na yan eh. Ang daming corruption yan eh. And again, sa mga news outlet to, hindi to galing sa akin ha. Pero meron, hindi ko sasabi lahat, pero meron, malaki. 'Di ba sa military daw, 'di ba? And sa customs, yung mga ganyan, na spotlight na yung dalawa kasi dati sa news eh. Tapos ngayon, DPWH. Tapos, sasabihin ng mga nandun sa, grabe no? Grabe yung apog tsaka kapal ng mukha mo para mag-skirt around. Yung parang technicalities ba? Alam mo yun, tinetechnical tayo eh, di ba? Na parang, alam mo yun, may mga dami corporation, may mga ganyan. Ang hirap lang kasi ngayon. Kasi nga ganyan eh, kaya nagiging kampihan sa Pilipinas. Pero may balak nga akong i-guest, tinatamad lang ako i-coordinate pa. Na parang, pagka hinanap mo yung mga family roots ng mga anak pamangkin ng mga yan, parang interbreeding lang sila lahat din eh. Hindi ko nilalahat, syempre. Pero marami sa mga makapangyarihan ngayon daw, sabi ng genealogicalist, OB-GYN. Ano ba itong tawag sa kanya? Gynecologist. Hindi ko alam eh. Magandang trabaho yun, no? Genealogist ka ng gynecologist. Genealogist ka ng gynecologist. Ito yung genealogy lang lahat ng gynecologist. Anyway, para yung anak ni ganyan, nag-intermarry kay ganyan, parang mas loyal pa tayo kaysa sa mga kaysa sa mga mismong kandidato sa mga politiko, di ba? Parang nagmi-mix din sila eh. Kaya hindi mo na alam, hindi sasabihin parang, alam niyo po, hindi ko naman, oo, napicturean kami, pero alam mo yun, para silang nahuling nangangaliwa ng mga asawa nila tapos nag-i-explain na, hindi nga, kasi pumunta lang kami doon kasi nga may birthday pa. Lahat naman pumupunta doon sa, di ba ganun yung, ayoko magpaalam ng mga senador, pero ganun sila no? Alam mo, ganun naman, kasi, nasa Quezon Ave, lahat naman pupunta dyan sa area yan, nandaan lang ko ng Pegasus, nagpark lang kasi nag-lunch ako doon, pero lahat hindi naman porke may picture ako kasama nung sa babaeng yun, hindi naman ibig sabihin na magkakilala kami. Hindi ko naman siya binayaran at hindi naman siya nagbayad sa akin. Nag-contribute lang magkakaibigan kasi kami niya mga yan, So yung sa Quezon Avenue kasi yung Rotary Center, nagfa-fund kami diyan ng mga feeding program. Grabe sila no? Hindi porke na-picturean ako, binigyan ako ng pera niyan, pero hindi naman sa company. Pero malinaw naman yung batas no? Na parang kung kumuha ka ng campaign contribution or something, hirap ng podcast na to, hindi mo mapangalanan no? Pero parang, diba? Tapos may ka rin ito yung middle class na pag inabot ka na, doon ka lang may pake. Kasi 'di ba, yung iba talagang mayroon talaga silang gusto nilang baguhin yung gobyerno, gusto nila. Ako kasi, yung baha alam mo yun, pag umabot sa yung middle class issue, doon ka lang maiinis din. Kunyari tax, 'di ba? Tax. Tsaka bayad ka ng nagtatabi ka ng gantong % of tax. 'Di ba sa buhay kasi natin may mga unsexy buys. Yun yung iniisip ko unsexy buys. Meron tayong mga sexy buys like yung sa topic ko about hobbies, yung sa podcast ko about hobbies. Pare, bibili ka ng bagong Beyblade. Bibili ka ng bagong golf clubs, pare, 100, 200,000. Alam mo yun, pinag-iipunan mo yun eh. Kotse, yung mga iba, putya, ayan, makakabili na ako ng bagong MX-5. Pang weekend car ko, pare. Sabay biglang magkaaroon ka ng mga unsexy buys like kailangan mong palitan yung bubong, 200,000 yung, kailangan mong palitan yung mga gulong mo, tires mo, pudpud na, alam mo yun, 9,000 each, unsexy buys, alam mo yun, maintenance ng kotse, sa mga may anak dyan, tuition ng anak, di ba? Kano sila kabobo, sila na mag-aral para bumili ka lang ng golf clubs. Di ba? Unsexy buys. Yan pinaka-unsexy buy, yung tax. Kasi alam mo yung babayad ka ng tax, tapos again, ito nga yung middle class, magre-reklamo ka lang pag naapektuhan ka na.
'Di ba? Ang lubak-lub. Alam mo yun, sa Commonwealth, pare, meron dong area na iiwasan mo lagi, tapos parang one year mo nang iniiwasan nyo, walang nangyayari. Anong nangyayari ngayon? Kahit sa mga subdivision, pare, pansinin nyo, nagtambak yung mga garbage bag. Delayed garbage disposal. At tinawagan ko kayo po ba yun sa parks? Ganyan. Pwede pong kolektahin nyo yung trim, yung mga twigs dito, yung mga tree branches. Ay, hindi po. Sa disposal po yan. May email ka sa sa disposal po, opo, barangay po ang may dyan. Barangay po ang responsible dyan. Tawag ako sa barangay. Sige po, paki-email po yung parks. Parang umiikot-ikot lang alam mo yun? Parks. Yun yung nakaka-frustrate di ba? Tapos, nung nasa bangko, kung may nagsabi dyan na, yung term na loss of wealth, sabi niya, may loss of wealth kasi sa Pilipinas, kaya ang hirap maging citizen Sabi niya parang, malubak ka lang, boom, sira na yung shock absorber mo. Loss of wealth na naman yun. Unsexy buy na naman yun. Di ba? Parang, gusto mong patigilin muna yung anak mong mag-homeschool or may, alam mo yun, medyo chubby naman na yung anak ko Huwag ko kayang pakainin to ng 3 days. Alam mo yun, intermediate fasting lang para makabili ako ng golf clubs. Diba? Kasi, alam mo yun, nagtatrabaho ka, kakaldasan ka ng tax, tapos mag-hobbies ka, PS5, o hindi ko alam, bibili ka ng bagong games. Tapos biglang sira yung shock absorber mo dahil tumama ka dun sa EDSA. Diba? Gusto lang natin mag-enjoy Ano pa ba yung mga hobbies ng mga tao? Eating, diba? Usong-uso yan sa mga kaibigan ko, yung mga, may mga grade pa yung mga steak na yun, yung mga marbling na yun. Dati Holland lang marbling na no? So, imbis na bumili ka ng grade A1, A5, A6 steak, putya, siraan na naman yung kotse mo dahil binaha, putya, yan yung baha talaga no? Parang binaha sa Saviorville, Quezon City. Pare, inaral natin nung grade 6, talampas yan Alam mo yun, Cliff? Talampas yun Ano yung sabihin talampas? Diba yun yung land na mataas? Kasi may valley sa baba, Marikina. Talampas, pare, binabaha. Baguio, binabaha. Alam mo yun? Parang sabi ng Philippines sa physics, hi, physics, oo. Yung loss mo raw, sinusunod sa buong mundo Welcome to Philippines. Pukin ang ina mo, hindi namin susundin yan. Pare, talampas, pare. Taas ng bundok, babayan. You have no power here in the Philippines. Laws of physics. Ay, bumabaha. Tapos pag bumabaha, alam mo yun, putya, ganun ka incompetent yung Pilipinas, ginagaslight natin yung ilog. Ginagaslight natin yung ilog. Binaha po kasi umapa yung ilog Sabi ng ilog, ilog ako bakit ako yung mag-a-adjust? Umapaw po yung ilog, sumobra siya, no? Pare, andito na ako. Panahon pa lang ni Bathala, andito na ako Si Malakas at Maganda pa lang, nandito na ako Tapos sisisihin niyo ako. Sabi ng Marikina River. Ginagaslight mo no? Parang kasalanan mo kasi alam ko tubig pero huwag ka namang masyadong tumubig. Pucha no? Hindi ba sila nahihiya? Yung mga, may press con pa na si Ramon andun, tas nagsasalitang ganun. Tapos proud pa yung mga politikong katabing ganun tama. Hindi ba sila nahihiya na parang trabaho, parang alam mo yun, parang may asawa, tapos si Ramon ang pumunta dun. Ako magde-date dyan kasi marami akong pera At tapos ikaw yung asawa, gaganon ko. Tama. Malaking tulong yan, Ramon ang. I-date mo yung asawa ko, tapos gumawa ka ng bahay para sa akin. Trabaho mo yun Isa pang pinagkakainisan ko, yung mga, kailangan naman nilang gawin to no? Kasi unfortunately nga, sabi sa Pandesal Talks podcast, popularity contest yung politics dito Talagang voting Voting, hindi siya, alam mo yung popularity contest. So, ano ba ngayon? World of TikTok. Ako lagi nasa TikTok, nasa Instagram. Hindi ko naman passion yun, pero ganun magbenta ng ticket Di ba? So makikita mo yung mga politiko nasa kalsada, tapos parang ang yabang-yabang nila sa mga nagtitinda sa kanto, mga jeepney driver. Hindi po ito yan, kailangan sumunod kayo. Puta, alam nyo na kung sino yan, pare. Ayoko magbigay ng pangalan.
viral yan sa mga TikTok na parang, ay, ganyan talaga dapat. Oo, yan. Dapat may disiplina ng Pinoy. Ganyan yung mga commenter na bobo. Alam mo yun, puta, ang yayabang nila. Tapos pag nandun na sila sa Senate hearing, tawanan sila doon. Alam mo yun. Oo nga eh. Ikaw hindi ko gusto yung sinabi mo. Hindi ko gusto yung sinabi mo. Ito po yung mga, sabi ng mga witness, ito po yung mga pangalan ng involved. Tapos may mga malalaking pangalan. Tapos po-protect, hindi mo makikita sa Senado or ang civil nila sa isa't isa, alam mo yun. Ano nang nangyari dun sa tapang nyo sa mga nagbebenta sa kanto? Ayun na yung pet peeve ko alam mo yun? Yung mata. Kaya hindi ako sold dun sa war on drugs natin Singit ko lang Si Guevara sa Colombia, meron siyang Escobar alam mo yun, si Pablo Escobar, putya nagpapasabog na airplane. Putya, tinorm ba naman yung isang government building gamit tangke, sinunog lahat ng ebit. May ganun siyang kalaban. War on drugs, wala naman tayong Escobar Wala naman big name na flinote na, ito alam mo yun, yung mga maaangas, parang maangas sila pag small fish. Pero pag big fish, sila rin yung yata no? Pinyo ko lang to hindi pero di ba? Ika nga nung kanta parang hindi pulat dilaw, tunay na magkalaban. Hanggat may tatsulok at sila ay nasa tuktok, di ba? Trivia lang, hindi naman si Bamboo nagsulat nun. Matagal ng kanta yun. I think 70s pa yun Pero di ba? Kaya rin ang hirap maging reactive lang sa politika na parang ito kasing taon to bad, ito good. Sa politika nga sabi na there are no permanent friends, only permanent interests. So yung mga taong inaano nila na ito kami, itong party kami. Parang na 'di ba kunyari ngayon unity nag-aaway na sabi sa inyo tama si BP Sara, korap yung mga pula, tapos yung mga pula naman anong ginawa ni Duterte, 'di ba parang sila yung mayaman, tayo di ba lang makabili ng bagong guitars, 'di ba? Kaya ang hirap maging reactive na parang katulad nung ang dami kong gusto sabihin tungkol sa topic na to, medyo sabog no, pero katulad nung yung People's Campaign nga ni Lenny. I-boycott natin tong kumpanyang to kasi related pala. Tas naisip ko, pare, ganyan ka ba ka-reactive at meron akong librong binasa, Some Are Smarter Than Others. Parang expose siya ng Marcos era, yung mga wealth nila. Tapos makikita mo doon yung mga alleged cronies ni Marcos. Putya, mauubusan ka ng kumpanya na hindi ibuboycott kung iisipin. Hindi naman mauubusan. Pero alam mo yun, ang daming. Tapos ito lang ibuboycott mo dahil, alam mo yun, ituloy-tuloy mo. Kung tinuloy-tuloy mo yun, maubusan ka siguro. Di ba parang ganun Parang sobrang systemic niya na hindi ka pwedeng, parang utak grade 2 ka na lang. Kasi merong nag-comment sa Instagram reel ko or TikTok ba yun? Sabi niya, no corruption should not be tolerated. They started with 5% and now 25%. It should not be. Parang, gusto ko na i-reply. Ano to, grade 2 ka ba, pare? Comic books ba to? Na merong bad guys and good guys? Completely bad guys and completely bad guys? Diba? Sabi nga na systemic siya na sobrang lalim niya, sobrang niya, na kahit magbigay ka ng pangalan dyan, parang si Escobar, Pablo Escobar. Diba, hindi naman namatay si Escobar, tapos ang drugs. Panoorin yung Narcos. Kung pinanood nyo yung Narcos series sa Netflix, merong Narcos Mexico, merong Narcos. Alam mo yun, hindi siya simpleng may mga bad people. Pag nawala yung mga bad people na yan, okay tayo. Pag nanalo yung kandidato ko, okay tayo. Parang ganun ba tayo katamad? Na parang, di ba? So, ano ba yung pinopoint ko dito? Hindi ko lang alam. Kasi parang meron lang ganun na
parang nasosolve mo lahat pagka nag-hashtag ka na or nanalo na tong taon to. Pero parang kung isipin mo, para nga masolusyonan yung problema, kailangan ma-realize mo kung gaano siya ka, no? Para siyang, Hail Hydra. Di ba? Para siyang Hail Hydra nung sa Avengers ba yun? Ganun kalalim yung, no? Hindi ko nilalahat, syempre. Ang masaklap nga dyan daw, kung tingnan mo yung numbers talaga, the great majority of government workers, honest. Kasi yung mga nakikita natin, sabay nagbabacktrack ako, no? Lilinawin ko lang. Pero kunyari daw, sabi nila, kunyari yung mailman sa post of, government employee yun eh. Diba? O yung nagwawalis, government employee yun. Yung parents ko, government employees yun. Government hospital. Pero nandito sila, sa pyramid nga, hindi naman buong gobyerno bulok eh. Sa pyramid, yung mga halos nasa taas, dun yung parang, andun yung pera, andun yung, so yung mga librarian sa City Hall, yung mga, alam mo yun, government naman lahat yun eh. So, based nga to sa episode ko rin ng podcast na si Soldier X, institutional, not personal politics, parang ganun. Basta Sabayan with Victor pa yung podcast ko nun eh. Siya yung nagpa-realize sa akin na, alam mo, great majority of government workers okay. Ang problema nga, yung mga few rotten apples, ang laki talaga ng ang lakas masyado ng power eh. Alam mo yun? Ika nga ni Lord Acton. Natutunan ako ito nung college eh. Power corrupts. Absolute power corrupts. Absolutely. Di ba? Parang ganun eh. Tapos meron din. Ito yung mga, kaya rin hindi ako ganun ka-active sa social media about this kasi meron akong mga kakilala naman na kapag parliamentary system ang Pilipinas, masusolve yan lahat. Sa Indonesia. Tama ba yung sinasabi ko? May prime minister ba sila? I-correct nyo na lang ako sa comments. Pero di ba, parang marami rin corruption. Tama ba? Tingnan mo nga may prime minister yung Indonesia. Wala akong budget para sa fact checker eh. Sige, mag-usap muna kayo dyan. Diba yung issue nga na parang may mga nagko-comment sa yung mga keyboard warrior na naman, binabato nyo yung putik, hindi enough yan. Dapat sugurin nyo yung bahay. Kasi diba sa Indonesia, sinugod nila yung mga bahay ng politikong korap. Pare, grabe. Kinuha nila yung mga kayamanan, tas meron pang life-size statue ni Iron Man. Alam mo yun, ganun ka ridiculous yung mga ginagastosan nila. Tapos nagalit yung mga citizens. Dapat ganyan sa Pilipinas. Mauna ka. Mauna ka. Yabang mo sa comments eh. Prime Minister. Okay. Medyo mabagal ang internet. Mali ako. Presidential Republic. Okay. Okay, mali ako. So, pero, yun yung mga ganong solution na parang pag ito, naging ganyan yung bansa, pero ina-appoint din yun eh. Diba? Hindi ko na alam. Diba? Parang corrupt tayo dahil may presidential system, pero yan pa. Yan pa. Isa yan sa mga binabandera nung 2016, di ba? Constitutional change, charter change, ano ba yun? Mga charter change, yung federal system, yung mga ganun. Pinangakuan yung mga tao ng federal system, ganyan. Nag-latch on sila dun, tapos nakalimutan na. Hindi ginawa. Di ba? Kasi ang dali nating sway sa mga ganun eh. Pag nangyari to, okay na lahat. Pero sabi nga, siguro ending na lang on a positive note. Meron na ba akong, enough na ba yan? Diba sabi nga nila, bata pa naman yung Pilipinas as a republic. Na ba tayo? More or less 50, 60, 70 years? Ganun? Diba? Diba? Parang bata pa yun eh, sabi nila. So may pag-asa pa naman. Pero hindi ko alam kung makikita pa natin yung within this lifetime. Hindi natin alam. Kasi grabe talaga eh. Malawak yung, alam mo yun. Tapos sinasabi nila, ito pa yung,
misconception ng mga Pinoy, may episode nga ako tungkol dito, kailangan lang natin ng Lee Kuan Yew. Alam mo yun? Hindi eh. Yung mga tao ni Lee Kuan Yew, okay rin eh. Tsaka si Lee Kuan Yew, hindi siya dictator eh. Binoboto siya. Democratic elections sila lagi. Nananalo lang lagi yung PAP, People's Actions Party sa Singapore. Pero hindi siya yung iniisip ng mga tao na diktador na hindi ako bababa dito hanggang di maayos. Binoboto siya lagi. Nananalo siya lagi sa eleksyon. So parang may ganun tayo. Hindi ko alam kung anong tawag dyan na parang bahala na si Batman. Yung putya na yun. Dapat iano sa psychology yun, no? Bahala na si Batmanism. Parang may ganun yung Pinoy na wala mo namang gagawa dyan. Hindi ko naman alam. So bahala. Basta may ganyan si ganyan. Nandiyan na si pilitan na yung leader, Okay na yan. Hindi maganda yung Pilipinas. Alam nyo, bakit? Dahil sa leader mo. Mali yung lead. Parang nagiging pero kung i-realize mo nga, hindi naman yung tao lang parang yung rin, incentives ba? Parang, bakit ka naman hindi mang nanakaw dito? Sabi ko nga sa Sour Taste Podcast, search nyo yan, ganda ng usapan namin doon. Nag-guest ako doon. Ang tempting talaga ng pork barrel system di ba? Parang yung mga confidential funds, ganyan. Hindi mo kailangan, alam mo yun, hindi mo kailangan i-trace hindi mo kailangan i-declare, and even if hinihingi na on TV na wala kaming record ng hearing na to actually dapat meron. Pera ng bayan yan di ba? Bakit walang report? I-request ko po. Hindi pwede, kailangan si Chanko to sa TikTok ko nakita. Wala akong masyadong alam sa politics or analysis, pero doon ako na nakikita na parang dapat meron yan amount, nasan sa records, wala po wala ikukuha kami. Ay alam nyo, pag request nyo yan, di pwedeng i-invento yan, kaya kailangan i-pull up natin ngayon kasi dapat nasa files yan, ipakita nyo ngayon. Yes, narinig po namin yun. Narinig po namin, yes, clear po. Sa Tuesday po namin isi-send. Hindi nga pwede ngayon nga. Opo, kasi anyway, gusto niyo pong lunch na tayo, no? Lunch na, di ba? So, knowing na ganun yung sistema, bakit hindi ka ma-entice dun? And connection nga sa narcos, sabi nga nila, sa laki ng pera sa drugs, kahit gano'ng kataas yung risk mo na mahuli, makulong, masira buhay, mabaril sa muka, yung risk-reward niya ang taas. Kaya, hindi mauubos yan na parang nawala na si Pablo Escobar, tapos nawala na yung Sinaloa cartel, nawala na yung gantong cartel. Hindi ibig sabihin nun, tapos na yung drug problem. Dahil nandun pa rin yung incentive mo na malaki pera sa drugs. Dahil may mga taong gumagamit ng drugs. Di ba? Parang ganun din sa corruption. Hindi naman porke inalis mo yung ayaw mong kandidato, yung pamilyang to corrupt, pinalit mo dito. Wala nang corruption dahil nandun pa rin yung enticing di ba? Parang, ang daming, lahat ng tax ng tao, di ba? Parang hindi nga rin mahirap yung Pilipinas talaga Nami-misallocate lang. Pero kung nag-aaway-aaway tayo na parang, mali yan kasi ito yung kandidato. Di ba mali yung kandidato mo? Sabi niya, corrupt. Parang lang tayong mga tanga. Alam mo yun? Na parang nagiging tayong personality-based na NBA team. Di ba? And syempre may mga ini-endorse rin ako publicly, no? Pero yung ganun ng pag-iisip na parang pag nanalo yung kandidato ko, okay na Pilipinas, may disappoint ka lang Tapos yung mga nagko-comment sa Facebook nga na, no, we should not, corruption, we should not total, parang, ano ba to, kindergarten? Di ba? Parang, wala ka, sa buong mundo, may South Korea, buti pa yung Japan. May mga corruption din dun South Korea, may corruption din. Sa States, syempre, alam natin, di ba? Di ba? So parang, pag nagiging absolute, kaya nakapagod yung mga debate sa social media na parang bakit, siguro ito na lang ending ko na, in-invite ako sa isang program na parang ang topic po ng program na to is weekly po naming pag-uusapan kung ano nangyayari sa politics and then we need your parang weekly bakit siya
paano siya naging helpful kung citizen ka, paano naging helpful yung updated ka every week sa nangyayari sa mga personality sa politics? Hindi ko lang, so tinanggihan ko na parang hindi ako ganun, alam mo yun, bakit ka tutok? O si ganto, si Senator ganto, ito yung sinabi. Si Congressman ganto, ito yung sinabi. Last week sinabi niya ganyan. Hindi ko lang magets yung ganun na parang NBA nga yung tingin mo or parang UFC. Parang kaiunlad mo ba yan? Andun na ako na parang, syempre, alam mo dapat yung general na nangyayari, current events, important events. Pero yung every week ka nakatuto, parang, tapos parang lagi kayo nag-aaway lang sa Facebook ng political, tapos, di ba, parang hindi mo ma-realize na it's, di ba, ano ba yung, ko dito? Parang, hindi ko alam. Siguro, tapusin ko lang to ng rap, no? Maraming salamat. Kailangan na nating mag-wrap up. Cliché sabihin, pero ganito talaga yan. Buong sistema ang kailangang linisan. Parang ganun no? Wala lang. Naging toxic na kasi, no? Pagka, yun nga, pakinggan nyo yung episode ko yun lang. Sa Bayan with Victor pa yata yun. Soldier X yung guest ko. Siyempre, ayaw niya magpakilala. Institution, not personality building. Parang yun mas maganda yung pag-phrase niya na, kunyari, military, dapat mas malakas yung military mo. And na kahit sino yung leader doon, incorruptible in theory or in practice yung military na hindi, di ba, masyado kasing personality-based yung Pilipino. Doon ako, siguro yung point ng episode na to, no? Yung parang personality-based na, alam nyo, ito kasi si Superman Pagka, ito si Lex Luthor yan Pag si Superman yung good, siya ang good. Forever good. Never maging bad. Alam mo yung parang comic books. Parang sine. Parang masyadong personality based. Nagbabangayan. Parang ang toxic na, yan, belief mo. Mali yan. Kasi yung kandidato mo, bobo Yung, ang toxic lang na. Di ba? So, ewan ko. 2026, ano ba mangyayari sa Pilipinas sa 2026, di ba? Patapos na yung taon. Ito lang ang point ko dyan. May mga alliances na talagang malupit at yung pag nagsama sila, individually okay na sila. Pero pag nagsama sila, mas okay sa Philippines. And hindi naman ako expert, pero sa experience ko, living for 39 years, Red Oliero, Victor Anastasio, yun talaga yung tandem na parang, wow, nagsama sila sa isang show. Comedy Husbands 2026, abangan nyo yan. We're going to the South, the North, the West, the East. Hindi, nagbibigay lang ako ng compass directions. Basta minap out na namin ni Red, Comedy Husbands Tour, pare. Ang magandang concept dyan, tig 30 to 40 minutes kami ni Red na sets, and of course, hand-picked feature comedians. Tapos sa dulo, may banter pa. Kasi nung pumunta siya sa Irwin Theater Show ko si Red. Tapos sabi ng tatay ko, nanood yung tatay ko, oo nga, nagkukwentuhan lang kayo, tawan-tawa pa rin yung mga tao So after nyan, meron tayong ganito, debriefing, current events, crowd work, na crowd interaction. Pero syempre, meron pa rin material. Stand-up comedian kami. 30 to 40 minutes na material plus the features. Tapos after nun, getting to know sa crowd. Freestyle rap. Hindi ko alam. Diba? 2026 Comedy Husbands Tour. Excited na ako. Kumpanya ka, may-ari ka ng brand. Contractor ka. Alam mo yun. Hit us up kung gusto mo mag-sponsor ng tour na to. Yun lang. Boom. Nabentahan kayo, no? Maraming salamat sa pakikinig sa Intellectual Wall with Victor Anastasio. Sali kayo sa Facebook group, Intellectual Wall. Sali kayo sa Telegram group, Intellectual Wall. Pag-usapan natin to. And again, alam ko napaka-downer ng mga sinasabi ko. Pero yun talaga bata pa yung Pilipinas. 50, 70 years, may ako sa math. Wala pa tayong, di ba, nag 100 years tayo nung 1898 daw tayo lumaya. Pero hindi naman
1940s plus pa lang eh. So parang inaaral pa natin lahat. And then, gaya ng Instagram reel ko, hindi na nanalo. The past elections yung mga karamihan na artista. O, di ba? That's progress. I think that's progress. Tapos, ngayon, lumalabas na. Alam mo yun, may mga open secret na verify na. Meron ng mga lumalabas sa news. Nalalaman natin yung mga sistema, di ba? Yung parang kahit sinasabi nila sa comments, walang mangyayari dyan, pero at least alam na natin. Alam mo yun? Alam na natin yung sistema ng corruption, paano sila kumita. So, knowledge is potential power, di ba? Sabi nga nila. So, alam mo yun? May nangyayari naman. Tsaka, bata pa sa mga may anak dyan, di ba? Siguro naman may pag-asa pa yung Philippines. Ako, wala akong plano mag-anak. So, parang in this lifetime, ano na lang parang, yun nga, pagka every week kang tutok sa politika, parang matutoxican ka lang di ba? Iipon ako ngayon ng 6 months to 1 year reserve funds, travel fund, alam mo yun, parang medyo dumidistansya ka rin di ba? Tapos magta-travel ka, maaasar ka na naman sa politics, pero alam mo yun, distansya ka rin onti. Tsaka ang akin lang, kung may i-contribute ka sa social media, alam mo yun, baliin mo naman onti, lagyan mo ng angulo, kasi di ba? Nagiging ano lang magrarant ka sa Palestine. Magrarant ka sa DPWH. Magrarant ka sa ganito. Para ka lang nagre-react. May binasa kasi akong libro na naman. Yun dapat yung title ng podcast ko. Binasa akong libro with pictures. Yes is More yung pangalan. Isa siyang sa Nordic countries siya na architect. Sabi niya, ang gusto ko evolution. Sa kanya ko ninakaw tong idea ng hindi naman ninakaw, na-inspire ng yung nagre-react lang. Sabi niya, pag revolution kasi, nagre-react ka lang Anti-capitalist, anti-communist, anti-fascist, kung anong kilos nila, dun babase yung kilos mo. Kaya yung mga anti-establishment dito na Pilipino, anti-ganyan, nagre-react ka lang. Anong ginawa nila? Dito gagawin ko kasi ayoko. Di ba? Sabi niya, mas mabuti yung evolution. So, I guess yun yung pangtahi ng episode na to, na parang anti-corruption ako anti-ganyan, anti-green, anti-yellow, anti-pink, anti-red, nagre-react ka lang. Pero kung evolution daw, di ba, mas mas, okay, mag-away-away kayo dyan. Maraming salamat sa pakikinig. Again, 2026, the Comedy Husbands Tour. Yan ang alliance na malupit. Red siya, blue ako. Alam mo yun? Boom! Philippines, pare. Till the next episode, maraming salamat. Mabuhay ang Pinoy rap. Bumabawi, Bumabawi. Mabuhay ang Pinoy rap, pare. Mabuhay ang Pinoy hip-hop. It's not a trend. Peace out. Salamat sa TPN. Sila nag-produce nito. Tito ako nagre-record. Hanggang susunod na episode. Peace out. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.